gusto ko lang po munang bumate. Maraming salamat po sa inyong pagpunta. Kahit bumabagyo, maraming salamat for being here tonight. And I see so many familiar faces. I'm so happy to see all of you. Maraming salamat sa aming supporters. Thank you so much for coming out tonight. Ano ang reaction namin? Siyempre, Diyos ko, tuwang-tuwa kami ni David kasi, or ako personally, ngayon ko lang po nalaman na ume-ere pa lang po ang Maria Clara at Ibarra. Kumbaga, napansin kami ng mga boss and they're already thinking of a follow-up project na para sa amin bilang artista. Sobrang fulfilling yun, syempre. And kami naman po, in return, gagawin naman po ang best namin para mapaganda rin ang seryeng ito. David? Hi everybody, I'm David. What is your question again, sorry? Yung reaction mo lang sa Okay, of course, super happy and blessed, super grateful for the opportunity. Hindi ko in-expect ang lahat ng to. Growing up, hindi ko rin naman in-expect or even dream na maging isang artista. For me at that time, it was either basketball or business. So to be in this position, such an honor, and I just want to say, of course, thank you to GMA for believing in me and to the writers, kasi syempre sila rin naman yung nagsusulat ng mga, syempre writer na, diba? Nagsusulat ng mga stories. So yes, extremely happy and thank you. And based sa nakita natin sa trailer, parang yung asot po sa dynamic ni David, parang andun ba rin. So, kumusta yung yung dynamic naman this time? I think it's only getting better. Siyempre, familiarity kasi. So, mas tumatagal, mas naging close, mas naging familiar din sa work style ni Barbie. So, yeah. I think ngayon, nag-level up na kami sa Aso Pusa. Medyo Leon na Tigre na kami. Papunta na kami doon. We're getting physical, action. Oh, I love it. In terms of chemistry, ever since lagi ko naman pong sinasabi na kahit naman po sa Maria Clara at Ibarra, hindi namin tinrabaho yung chemistry. Parang, thankfully, fortunately, it naturally came out from the both of us. So, dito sa Maging Sino Ka Man, it's more of like helping each other improve in terms of characterization and siguro yung maiba talaga yung tingin sa amin, total transition of the characters from our previous project. Pero yung chemistry kasi, I feel like nagtatranscend lang on screen kung papaano talaga yung comfortability namin working together. Feeling ko yun lang din talaga yun. So, Hindi naman mas challenging this time kasi yun nga before spontaneous yung nangyari, unexpected. Tapos ngayon medyo may konting, expectations na mga tao. Wala naman. Expectations, hindi naman po siguro mawawala yan. So, I think we just take it as a good challenge para ma-meet yung expectations nila. And siguro mas challenging din kasi sa Maria Clara at Ibarra, hindi kami masyadong, walang masyadong close contact. Kasi nga, di ba, lumang panahon. Ngayon, nakita nyo naman talagang nose to nose na kami. Ganun ang level. So, medyo mas physical na yung pagiging close namin. So, I think even the romance, mas may intensify, mas makukwento namin ang maayos yung storya namin. And also, hindi lang naman ito tungkol sa amin ni David. Kita nyo naman, powerhouse cast talaga, best of the best. So, this show has so much to offer and napakalalim ng storya. Para sa akin, isa yon sa parang iniba ng teleserye version dun sa original film version. Talagang nilaliman namin, nilagyan namin ng layers, nilagyan namin ng
character backgrounds, lahat, para mas lumalim, para mas kapitan ng audience. So, I'm very excited for everyone to see it. Alright, salamat and Thank you. congratulations. Thank you so much, Sir Alan. Next, we have Miss Tessa Ariola of Manila Times. Miss Tessa, she's here. Hello, good afternoon, and really excited to see the two of you again. Kakapanood ko lang po, kakatapos ko lang ng Maria Clara at Ibarra last week. Medyo late bloomer ho ako, pero kilig, I can understand kung bakit gano'n na lang ang excitement ng lahat para makita kayo together. But before asking you, I'd like to ask Direk Enzo first a question. Hello, Direk, obviously, you know, you're at your element directing action movies. But usually, ang dinidirect niyo po, isang bida talaga, diba? There's usually one main character in your movies. But this time, dalawa po yung star. And you know, as we say, they're the breakout love team. No? Phenomenal yung tandem po nila. How did you approach directing such breakout tandem as Barbie and David? Actually, it's not that challenging kasi ang galing nilang talaga. To be honest, working with Barbie, working with David, nandiyan na yung chemistry nila parang talagang konting guidance na lang. So it's not that hard. And Barbie, I think she's one of the best actresses I've worked with. Sa totoo lang. Personally, minsan totoo. When I'm doing a scene, when I'm giving notes, ito yung vision ko, pero pag si Barbie na yung nagsalita, mas malaki. So I love collaborating with her. And David naman, mahirap mag-action. We all know that, mahirap mag-action. And David is one of the most persistent actors na nakatrabaho ko, lalo na sa action. So, good thing I had to earn his... Totoo! Nakita niyo naman yung trailer. I had to earn his trust for him to be doing whatever he's doing. Katulad yan, like, okay kami, then David, akit ka sa container, ako maanda. David, i-harness ka, mag-swing ka. Walang angal, he just keeps on doing. Minsan nag-ask for more pa talaga, so I'm excited to do more scenes with him. Para sa mga bida naman natin, Barbie, I just wanted to ask, no, paano, pinanood niyo ba? I don't know if this was asked earlier kasi nakikipag-chikahan ako doon, sorry. Pero napanood niyo ba yung maging sino ka man ni Ate Shawi at ni Robin? Yes po, opo, magandang gabi po. Opo, ako, I intentionally watched the original movie. Mabuti na lang po meron sa YouTube nung full movie talaga. So, napanood ko po. And sobrang nakakatawa ni Sir Robin and Sir Dennis. And syempre, ang presence ng ating megastar, it was just the cherry on top in the film. Ang ganda. Pati yung mga bata. Kaya, nung napanood ko po yung original films, lalo akong na-excite na gawin to kasi napanood ko yung original. And now I understand why it's very iconic up till today. And si David naman, of course, we've always seen, you know, in even kahit sa period piece, you're medyo glamour boy, di ba? Parang well-dressed, you know, like well-bred. Dito kailangan medyo, anong tawag doon? Rough, anong tawag doon? Yung mas, barumbado ba? Grabe yung barumbado na. Grabe ba yung barumbado? Ano ba yung tawag? Sabi po nila, sanggano. Sanggano, yun. Dapat sanggano ka. Sino naman ang iyong idol na sanggano? Para magawa mo yung mga, you know, rough kind of acting. And did you find it difficult to actually shift sa ganong klaseng pag-arte? Because as we know, di ba, medyo you are really, you know, what you are sa Maria Clara. Well-bred, good boy, clean, bambansang ginoo. Well, actually apart from the action nga na medyo challenging for me, pinaka-challenging talaga is yung kung paano magkasalita si Garding. Kasi as we know from the movie, mabilis magsalita si Garding, matigas. And as you can see now, as you can hear now, medyo mabagal talaga ako magsalita. So,
I think yun yung pinaka-challenging for me. But of course, with the help of my director, si Direk Enzo at si Direk Zairo, I think hopefully nabigyan ko naman ng justice yung character. Yun. Wala ka namang immersion na ginawa. Kunyari, pumunta sa mga places na nanto ng mga action. Well, several times kong pinanood yung movie and si Senator Robin, sinusubukan kong gayahin. And like, I have a few friends na medyo ganun din magsalita. So, yun, na-immerse ko lang yung sarili ko somehow. Hindi lang siguro nila alam na meron din ako dalawang bala. Wow. So yun, ay medyo practice ko lang din talaga siya. And just for a last question kay Juancho, I just see you over there. How does it feel that up to now, ikaw pa rin ang kontrabida sa buhay nila, even in this new title? Masaya kasi sinabi ko na ito palagi, it certainly feels like a continuation kasi pag nasa set, di ba, nagkikita-kita tayo, mga kaibigan ko pa rin yung mga kasama. Pero yung difference lang syempre yung damit ko, buhok ko, iba na. Meron na. So yun yung pinaka-main difference. Makapal na yung hair. Yes, tumubo na siya. Thank you. We're all really looking forward to watching Maging Sino Ka Man. Thank you so much, Ms. Tessa. And again, we got insights already from some of our cast members and of course our director kung bakit dapat nating abangan itong limited series na Maging Sino Ka Man. Alright, let's continue the Q&A with Sir Richard Paglikawan of Lionheart TV. Sir Richard. Oh, he's there. Hello, good evening. Ayan. Yung question ko for kay Barbie and David, kasi alam naman natin na parang itong love team na to, parang it just happened. Hindi naman talaga siya pinlano. So, ang question ko this time is, what are your new discoveries with each other, especially nung ginagawa nyo sinimulan nyo tong Maging Sino Ka Man? Si David muna. Wala naman talagang bago dito sa Maging Sino Ka Man. Kasi medyo marami na kaming nagawa together the past year. Siguro ang pinagkakaiba lang talaga ngayong Maging Sino Ka Man, hindi na ako masyadong nalilate. Good job! Diba? So, yun. Ikaw ba? Yung discovery mo sa akin, hindi sa'yo. Hindi kasi correlated yun. Alam mo bakit? Kasi nagagalit siya kasi kapag na-late ako ng konti. So syempre, magagalit na naman to sa akin. Ayun. Pero for the right reasons. Kasi, diba? Naman kasi talaga, on time tayo lahat, diba? Yun, normal naman talaga magalit eh. Okay? Nagalit ka na ba sa akin ever? Hindi naman, lang, kapag galit ka, di kita papansin. Diba? Ganyan siya. Walang sorry. Wala. Oo. Patigasan kami. Sino unang mag-hi? Walang mag-hi. Charot. Ako, na-discover ko kay David na ngayon ko lang din na-realize sa Maging Sino Ka Man. Ever since pala kasi na magkatrabaho kami, never siya nagchinelas. So, dito sa Maging Sino Ka Man, since lagi siya nakachinelas, doon ko lang nakita yung mga paa niya. Ang cute pala ng daliri niya sa paa. Cute. Oo nga. Cute nga. Malinis. Di ba sa neat. Yun. Tsaka okay. So, ito na lang. Sinabi na kanina ni David yung isa sa mga challenge nung role niya. So, ikaw Barbie, ano yung challenge nung role mo? And, kayo together, paano nyo hinandle yung pressure individually and as well love team ngayon? Ang challenging po sa akin sa show na ito ay ang pagkakaroon po ng dalawang characters. Si Monique at saka si Dino.
challenging because mainly the characterizations, the nuances, magkaiba. Pangalawa, yung palit ng look sa taping, which I need to commend our assistant director Zairo dahil kinoconsider niya yung effort ko pag nagpapalit ako ng look from Monique to Dino or Dino to Monique. So, yeah, thank you so much. And yung physical demands of not just the character but the show itself, the genre, yung requirement na kailangan lagi kang ready sa action, ganon. So, ako naman, hindi naman ako sanay sa action talaga. Lampa talaga ako sa totoong buhay. So, medyo isa po yun sa malalaking challenges sa akin sa proyektong ito dahil parang ngayon na lang din po ulit ako nakatrabaho ng isang very macho na director. Yes, kasi parang maraming beses na kung hindi po babae ang director ko, babae at heart. So parang ngayon na lang po ulit ako nakatrabaho ng very macho, very masculine na director. So parang even the working environment, lahat lalaki. So parang kahit ako, I need to toughen up. Ganon. So yan po yung challenges. Ikaw. Ano ulit? Okay. Well, of course, big shoes to fill. Of course, it's Robin Padilla and Miss Sharon Cuneta. But personally, what I do is I just try to live in the moment. And kasi kapag na-pressure ka, you think about the pressure, baka punta ka na lang dun sa place na ma-anxious ka eh. So for me, I just, stay in the moment and as long as I do my best. And syempre, I believe in my director and the writers and si Barbie. Syempre, working alongside with her, parang it makes it, even if it's hard, it makes it easier. It becomes easier kasi familiarity, sanay ako sa kanya and she helps me with a lot of my scenes. So, yeah, okay lang. Relax lang. Thank you and congratulations again. Sir Richard, thank you so much. Now we have questions from Mr. Ruel Mendoza of Pangmasa. Ito po. Pero ako magbabasa. And first, for the vibrant Miss Jean Garcia. Ayan na. Ito na yung mga tanong mo, Miss Jean. Fairness, hindi ako kinakabahan at hindi ako masyadong Kinakabahan? intimidated. Di kasi galing mo mag-portray ng Thank you. Thank you, ma'am. Sige po. Sige, salamat po. These are the questions for you. Magandang gabi sa'yo. Magandang gabi rin po. Sorry, that was so random, Miss Jean. Okay. Sige po. So these are the questions. You worked with Barbie several times already. Does she still surprise you on this project? And what can we expect from your mother-daughter tandem? Ilang beses na kami nagkatrabaho ni Barbie mula pa nung batang-bata pa siya, Stairway to Heaven, di ba? Tapos yung Half Sisters. Working with Barbie, palaging masaya. Iba yung... marami na kasi kami na pagsamahan. So, medyo malalim, medyo personal na yung relationship namin. So, when it comes to work or pag nag-shoot kami, madali na para sa aming dalawa. Hindi na nagkakailanganan. At saka si Barbie ang isang artista na hindi mahirap katrabaho. Alam niya ginagawa niya, very professional. I'm very proud of her. Kaya rin lahat ng mga nagiging shows niya, nagiging successful kasi nasa mga artista din yan. At syempre nasa director din. Pero personally ako si Barbie, I love her so much. I love working with her. I love her personally. Hanggang ngayon may chat group kami ng Half Sisters. So, ayun, masaya lang na katrabaho ko siya ulit. At ngayon mag-ina kami. Sa Half Sisters kasi, well, sa Stairway to Heaven, puro sampa lang naabot niya sa akin. Sa Half Sisters, sobrang close kami mag-ina. This time, medyo complicated yung relationship ng mag-ina. Dahil lang sa
nagkaroon ng issue in the past na hanggang ngayon hindi siya ma-resolve. So inahabol niya yung anak niya at yung pinipilit niya na makuha ulit ang pagmamahal ng anak niya. So medyo ibang mag-ina naman ngayon yung characters namin dalawa. Okay. Thank you, Miss Jean. Thank you po. We got another question though. For Miss Jean, what is it like working now with David and the other young stars? Actually, ito ang show na marami akong first time na nakatrabaho. Si David first time. Pero hindi pa kasi kami nagkaka-eksena. Si Rain, which I'm excited to na magkaroon kami ng eksena ni David. Si Rain first time din. Si Mikoy many times. Si Rain, si Faith first time din. Of course, Miss Jean hindi naman first time. Si Wancho first time din, di ba? Tama ba? Pero of course, si Govin din, si Jerry hindi. So excited ako na makatrabaho the first time itong mga artista kasama ko ngayon. Siyempre, iba pa rin yung nakatrabaho maybe before, medyo comfortable ka, pero maganda na meron kang nakikilala at nakakatrabaho na bago. Yeah. Alright. Gusto ko po tanungin si Wancho kasi nabinyagan si Wancho eh. Ang sampal. Nakita ko yung post niya sa Instagram eh. Sige Wancho, first time niyo ko lang katrabaho si Miss Jean. Tapos, ikaw pa yung na-bless. Actually, dapat sa yung sampal na yun was scheduled earlier. So nung nakita ko na sa breakdown, kinakabahan na ako kasi syempre I've heard yung mga urban legends of of Miss Jean. Malakas siya manampal. Nasa ano siya eh, top 3 sa GMA of hardest snappers. So, nung on the set, Wait, sino yung ranking na yan? Ano yung ranking? Biro lang. Sige. tapos, nung iti-take na namin, kinakausap ko si Miss Jean. Miss Jean, di ba, katulad nung nakita natin dito, may cancer ka sa show. Di dapat medyo mahina na. Kasi ako, concerned talaga ako sa continuity ng mga character. Yun lang naman sa akin. Pero kayo bahala, diba? Parang okay naman. So anyway, dalawang sampal yun. So nung first one, nagulat ako. Tapos yung pangalawa, pagkasampal sa akin, biglang may dumaan na motor. Tapos sabi nung direct cut. Tapos napatingin ako sa kanya, seryoso ka ba? Seryoso ka ba? Tapos nagtatong sampal. Although si Miss Jean, hinina. Yeah. Within 5 minutes. Pero yung una, Yung sorry. una, malakas. Pero sabi nila, wala pa raw yun sa full potential ng kaya ni Miss Jean. Sa kapatid na nasa wheelchair ako, nakatayo ako ng mas malakas. Hindi ko sa wheelchair. Eh, buwelo ka. Armrest na ganyan. Medyo hirap ako. Kaya nandito siya sa baba. Okay. Swerte ka pa pala, Wancho. Swerte. Swerte siya. Alright. Thank you so much. Sige. Palapakan po natin si Miss Jean. Number 4, working for the first time with a lot of people here, maging sino ka man. Pero ngayon, may question naman tayo para kay... Actually, hindi siya question eh. Fill in the blank. Sige, ito. Para kay Barbie at David. Paano nyo sasabihin? Gusto ko in full emotions. Or kung ano yung proper emotions na tingin nyo babagay dito. Paano nyo sasabihin sa isa't isa? Maging sino ka man, blank. Maging sino ka man muna. Yun yung una. Pwedeng, hindi, sige. Fill in the Gusto ko organic to. Maging sino ka man. Dudugtungan. Ano? Pwedeng, sige, pwede nyo ilagay in real life. And in the limited series. Sige, ako na lang. Ikaw na lang. Ganito. Hindi dapat pareho kayo. Di ba? Pareho kayo Sino dapat. muna? Ako muna. Ikaw muna, Ako Barbie. muna. Version mo muna. Kailangan, Di ko alam paano execution nyo, pero magkakalapit, ba yan? Uy. Bakit? Daramdaman ko yun, Okay. Dapat, di ba magkatinginan? Oo, tama. Okay. Dali na game. Na-appreciate kita. Maging sino ka man. Daramdaman niyo yun? Okay. So, David,
Ako, pressure. Sabi mo kanina, hindi mo, binamind yung pressure. Ito may konti. Ang ganda mo maging sino ka man. Pwede na ba yan? Sige. Audience, pwede na yan? One more. Okay. Anyway. One more, David. I'm grateful for you maging sino ka man. Ayan. Ganda. Ganda. Palapakan natin. Team Barda. Ito nyo naman, may patikim within the patikim dito sa ating media ko. Alright. So let's move back to the members of the press with Sir Dondon Sermino of Abante. Sir Don, ayun nasa harap. Bigyan natin ng mic si Sir Don. Ayan, magandang. Wow, si Barbie rin makilig ka. And then actually, sa iba ako nakasan. Pero Barbie, nakita ko yung reaction mo kanina nung pinakita yung topless ni David. So, bakit ganun ang reaction mo? Sabi ni... Wala. Hindi, nagulat ako kasi akala ko wholesome na siya ngayon. Nagulat ako, may nakita akong nipples. Okay naman siya actually. Okay naman yung inalagaan naman yung shot. Nagulat lang talaga ako. And I guess isa yon sa magpapatunay na we will be seeing more of fearless David in this project. Okay. Diba? Talagang binigay niya na lahat. So, marami tayong aabangan sa kanya. But hindi mo ba madalas nakikita yun sa set? Unfortunately, What a question, Sir Don. Of course. Okay. sa kasamaang palad, actually wala nga po ako dun sa eksenang yun. So, Okay. hindi ko alam na may ganung eksena. So hindi si David yung tipo ng artista na kahit kaharap yung leading lady niya, nagkuhuba? Ay, hindi. Very po Very talaga siya. gentleman talaga. Ayun. Prim and proper talaga. Thank you. Thank you po. In question ko talaga for Faith naman. Faith kasi, ayan na, di ba? Ikaw ang Hello po. third party ka, ikaw ang kaagaw. At talagang teaser pa lang sinampal mo na agad si... So, Oo nga. first question ko, kumusta yung experience working with Barbie and David na alam naman natin kung gaano ka-popular ngayon? Second, ready ka na ba? Ay, saan po? Sa mangyayari sa'yo, sa tweet, sa X, sa social media, alam na natin. Ano po? Ready ka na ba sa Sa mga pambabash ng mga Yes. tao. Well, first of all, sobrang blessed ako to be able to work with Barbie and David. Kasi po, sa anak ni Waray versus anak ni Biday, dapat po magkaka-work kami ni Barbie doon. Pero sa kasamang palad dahil po nagkaroon ng pandemic, so may mga changes sa story. So ngayon, na natuloy yung project, ay hindi niyo po talaga alam kung gaano ako ka-fan ni Barbie for this, sa totoo lang. Nung nakaupo po siya, bago mag-start ang eksena namin, sabi ko talaga, sino yung gwapo na yun? Hindi ko alam, si Barbie pala. okay. So, Kasi, totoo po talaga, bilang Carding, makikita mo bilang Dino, talagang yung essence ng pagiging lalaki, naramdaman ko. Kaya excited ako sa mga tao na makita nila yung ibang Barbie na yon. At kay David naman, syempre, happy ako to work with him. Kasi isa din siya sa mga nakasabay kong mag-workshop nung nagsistart pa lang ako sa GMA. And yun nga, ibang David yung nakita ko dito. Sa totoo lang, guys. Bossesan pa lang, ay, wala na. Taob na. Oo, kuhang-kuha yung boses, yung galaw, yung tindig. Iba talaga. Kaya it's something to watch out for other people. At sa mga fans and supporters ng Barda. And yung about naman sa bashing, wala akong pake. Basta kumikita ako, masaya ako. Okay, tama. Oo. Di ba, hayaan natin silang i-bash niyo ako ng i-bash. Yayaman ako ng yayaman! Charos! Hindi, syempre, yung pagbabash naman ng tao, it means na na-appreciate nila yung galit eh. Doon talaga, totoo po yan, di ba? Si Miss Jean, isang
tanyag talaga na artista. And alam ko, nung una, may mga bashers talaga na dumating. Pero kami naman po, ginagawa lang naman namin yung trabaho namin. At para matuwa yung mga tao or magalit sila sa character ko bilang isang kontrabida, it means effective kung ano yung ginagawa ko. Kaya I'm very, very grateful sa GMA, sa Sparkle, kay Miss Jo, at saka si Direk Enzo Williams. Hindi niyo po alam kung gaano kalaking suporta ang ibinibigay niya sa aming lahat. Kaya ang sarap pumasok sa taping. More to come. Ayun. Okay. Diyos ko, hindi ka pala kay David ililik, kay Barbie ka pala. Oo, may mga eksena kaming dalawa ni Dino na kaabang-abang na kahit kaming dalawa din talaga. Oh, ba't ako tumayo? Diba? Dito lang ako. Oo. Hindi, kaming dalawa ni Barbie na pag-uusapan na namin na paano ba natin ito gagawin. Kasi exciting siya. Thank you po. Ayan, good. Bongga naman sumagot ni Faith. Pero Jean, ipupush ko lang yung kay Barbie kanina. Gano'ng kahusay na artista si Barbie, na actress si Barbie? Bata pa lang mahusay na siya. Kasi Jean, Oo. nung lumabas yung teaser, talagang nag-trending agad. Tapos pag binasa mo yung reaction, talagang puring-puri yung acting ni Barbie. Yun pa lang ngayon sa inyong dalawa pa lang. No, thank you so much. Magaling talaga si Barbie eh, kasi nagagaling dito sa heart. Hindi siya umaarte. Kumbaga, yung character pinag-aaralan niya mabuti, alam niya na siya si Monique, alam niya na nanay niya ako, masama ang loob niya. Makikita mo, kasi ramdam niya talaga, natural na lumalabas sa isang Barbie Fortesa. Pero hindi Barbie yung lumalabas, yung character na minahal niya, kung ano man yung show na ginagawa niya. Kaya magaling talagang artista si Barbie. So, ikaw ba as bilang veteran, no? Challenging ba yun sa'yo pag yung ganyan like merong artista na ganyan kahusay? Oo, syempre. Kasi walang magaling na artista kung hindi magtutulungan. Kailangan nagbibigayan. Hindi mo pwedeng ikaw lang ang magaling sa eksena. Oo. Para maging maganda ang eksena, dapat lahat kayo magaling. Yeah. Sino ba yung Hindi ganun? Sino ba yung pwede. At ganun? saka may times, Sino ba yung ganun? Yung siya lang magaling dapat? ay gano'n, mag-ano ba ako, magpapangalan ba ako? Hindi naman, ibig ko sabihin, syempre hindi. Ang ibig ko sabihin, kapag professional ka kasing artista, hindi ka naman kailangan marunong ka magbigay. At saka alam mo kung kailan ang eksena ay eksena mo or eksena niya. So pag eksena niya, tutulungan mo siya. Pag eksena mo, hihingi ka ng tulong sa kanya para mag-work yung eksena. Yes. Pareho kayong magaling. Oo. Yan. Hindi yung eksena niya, eksena mo rin. Oo, yung parang eksena na niya, may eksena ka pa rin. So Okay. pangit. Diba? At saka pag bumukha kang OA, so hindi ka magaling, siya pa rin yung magaling. Parang gano'n. Reaction. So sharing lang po ito. Ayan. Reaction Barbie last na. Masterclass from Miss Garcia. Di po ba? Hindi nasusukat ang galing sa kung gaano kang kadaming magbigay sa eksena. Mas magiging magaling ka kung marunong kang tumimpla ng eksena. Timplahin mo yung ka-eksena mo. And isa po yun sa natutunan ko sa isang Miss Jean Garcia, working with her for 2 years sa The Half Sisters. Timplahan, tulungan, pakiramdaman, hindi po ba? Kasi lalo na po din sa The Half Sisters, ang dami po nating mabibigat na eksena. Ang hirap naman kung lahat kami ganong level yung iyak. So, timplahan, tansyahan, saan nanggagaling yung emosyon para mag-glue together, para gumanda yung dynamics ng eksena. So, such an honor to work with her again. It's like coming home. Yun po. Ayan, thank you very much. Thank and you good po. luck. Thank you so much, Sir Dondon Sermino of Abante. Susunod naman po, sana nandito pa siya. Miss Rose Garcia of PEP. Wala na. Sige, ako na lang magtatanong. Okay, these are questions for Miss Rain Matienzo. Hello, Rain. You can very well host this press con. I'm kidding. But you're an actor today. Yan, guest ka. So, Rain muna. Your character in the series is similar to your personality. So, bubbly and smart. But, what are your differences from Tetay? Shocks, ang hirap. Wait.
eto na yun eh. Eto na si Tetay. Ano ba ikaw na lang sumagot, Barbie. It actually... Sige, ikaw muna, tapos Wait si lang, okay. Barbie. I think it was a joy playing the character kasi nga, I love playing yung roles na bubbly. As in, it's a breather for me kasi personality ko na rin naman yun. And hello, si Barbie kaya yung best friend ko. Diba? So, sino ba namang hindi magiging bubbly? But I think medyo nahirapan lang ako kasi sanay ako with playing best friend roles na laging comic relief, light lang lagi. Pero si Direk Enzo kasi sobrang galing talaga yung director to the max. Promise. Sasabihin niyo minsan, ito yung pinanggagalingan yung... Bakit? Ayaw mo mag-redirect. Parang yun, sabihin niya, ito yung pinanggagalingan ng character mo. Especially may scenes kasi na mapapanood niyo na mabigat eh. Yung mga first few na mabigat na scenes na magkakahiwalay kami as best friends. Parang, it's new to me. So, ayun. Kasi medyo light, I'm into toxic positivity kasi. So, minsan ayoko mga heavy. But it's nice to finally experiment with that. Even though the character description is technically light and bubbly lang talaga. So, adding those layers, dun ako na-challenge but also I enjoyed it. Sige, si Barbie naman, anong masasabi mo doon? Okay na ba? Okay, yung interaction, sige. So, Teta is, sige, is Rain 2.0 is what you're saying. Okay. Okay ba yan? Or, Okay na. Actually, hindi ako sanay sumagot kasi sanay ako mag-host Martin eh. Wait lang ha. Go lang. No, but that was a great answer kasi mas mahirap i-tweak ng konti yung personality mo. Diba? Yeah. Sige. I have a question from Miss Rose then for Mikoy naman. Mikoy, you recently won the award for Cinemalaya 2023 Best Actor. Paano natin si Mikoy? That's such an amazing feat, Mikoy. Pero ito naman, Mikoy, ang tanong sa'yo, how does that change or inspire you in your future projects like maging sino ka man? Tsaka ano yung mga ibang roles pa na gusto mo rin ma-explore? Dun sa how it changed me and inspired me to do the show, siguro, to be honest, parang halos wala naman talaga. Kasi we started doing this even before naman the festival began. But, yeah, like, iba yung high nung time nung nangyari yung awards night. But I think it was more than anything, it was just like a pat on the back or reassurance na parang to just keep doing what I'm doing. So, I guess, parang yun pa rin naman yung ginagawa ko dito. and I'm gonna get introspective into it. Meron ako mga personally sa akin changes. Like, iba rin kasi, like, it's the first time I've ever won anything. So parang, it's validating. So, siguro, nakakadagdag siya ng confidence when I'm on set, when we're doing scenes together with Sinagov, binubugbog ako sa eksena. 1 million views! Nabugbog ako ni Golden Boy. Tapos, yun, and with David and everyone else, and with Sinadirek. But, yun, tapos doon naman sa roles, honestly, I don't know yet. Kung anong pumasok, kung anong dumating na interesting, kung anong worth, pagpigaan ng pagkatao ulit. Yun, kahit ano, at kahit saan, I guess. Thank you so much, Mikoy. Thank you. Alright, let's move on to Sir Jimpy Anargon of Freebie Manila. Sir Jims. Good evening po sa inyong lahat and congratulations. First, questions po for Governor ER and Sir Jerry. Kamusta lang po kasi parang maging sino ka man is one way of bringing back talaga yung action on primetime. Although, alam naman natin na marami ng action, pero ito po is very hardcore. So, ano lang yung reaction yun na merong ganong, kumbaga, hindi naman advocacy, pero project ang GMA na ibalik din ang action on TV. Sir Jerry.
Sir. Siyempre, as an action star, natutuwa po kami na kahit pa paano meron po mga action na ginagawang serye. Dahil kung titingnan po natin sa mga ibang istasyon, drama, karamihan. Ang susunod na programa, same thing, drama. Lipat mo ng channel, same thing, drama. So madalang po yung action. So nagpapasalamat po kami, may mga ganitong project. At napapabilang kami. Sa mga ginawang action nito mga nakaraan, kasama rin po kami ni GoBR, doon po sa Walang Matigas na Pulis. At doon po sa mga pinanggalingan ko serye, action din po na ginawa ko. So, very thankful po kami. So, hopefully, sana mabuhay ang pelikulang Pilipino para yung mga action star mamayag pag ulit. Thank you. Cinema, a film is very different from television. Because if you watch a full action drama movie, it takes like 1 hour, 30 minutes to 2 hours. In TV, of course, sometimes it's once a week, like Walang Matigas na Pulis. Sa Matinik na Misis, once a week is every Sunday. And hopefully we'll have a second season. Hopefully prime time, Monday to Friday. This teleserye is Monday to Friday, maging sino kuman. So it's different. It's very different from, television is very different from the movies or films. Kaya mas expensive ang television because you will be doing the same things, the same fight scene, the same gunfight, the same car chases. It's the same thing, but it's more expensive on television. Each day costs like, or each episode costs like 2.5 million a day. So mas mahal. Pag action movie, when I produced Action Salonga, 75 million. Mas mahal ang television pag mas mahaba. Aguinaldo cost 155, so it's mas mahal ang TV, lalo pag kumita, pag malakas, madaming sponsors. The problem today, we are so much affected with online streaming, which started during the pandemic. Diba? Over the top became on top of the line today. We have Netflix, we have Prime, Alibaba, Prime Video, we have QTV, then HBO is also over the top platform. So online streaming. Humina ang cinemas and film, so a lot of people watch films on their cell phones. So with this modern technology, humina na ang cinema. Unless you want to watch with Dolby sound, or you want to watch Tom Cruise in Mission Impossible or Top Gun. Diba? Or Fast and Furious if you want Dolby sound. Pero lahat sa cellphone na nanonood So iba na ngayon. Viva Films produces one movie a year, one movie a week, di ba? Yung Viva Max. And they produce 85 films a year. So iba na ang panahon ngayon. Mas mahal ang television. And that's why I'm here. Coincidentally, I have the same manager with David Icao, Arnold Bigafria. Kaya nandito ako para sumuporta at malalay at payuhan. Because I highly believe that David Licauco, as an action star, can be the next Ace Verhel and the next Rudy Fernandez. No? I highly believe that David Licauco can be the next Ace Verhel or Rudy Fernandez. And I also highly believe that Barbie La Fortesa can be the next Nora Honor or next Vilma Santos. Of the new generation. Kasi kami, batang 80s ako Kasabay ko si Jean Garcia, si pareng Jeric, 90s. So kami mga veterano, alam namin, ako 40 years na ako sa industry. Once we see an actor or an actress, nakikita na namin ang potential. If they have the potential to be the next Nora, Vilma, or the next Rudy Ace Verhel. Ako nandito ko para supportan si David at si Barbie. Kasi malakas ang kanilang tandem at chemistry. They are the next Nora Tirso, Vilma Bobot. Thank you po. Maganda mata ni Barbie. Parang Nora Vilma. Yes, actress. Barbie, naman so hingin na natin ang iyong reaction sa sinabi ni GovER na next, Nora or Vilma, and your love team with David is next, Guy and Pia. Grabe naman po yun. Paano ko ba sasagutin to? Naku po, dalawa po yun sa pinaka-iniidolo ko po sa industriya natin. So,
Siguro po, nagpapasalamat na lang po ako dahil sa isang very iconic actor like Gov na mapansin yung trabaho ko is such a fulfilling moment for me. Enough na po yun. Masyado na pong mataas ang Miss Nora and Miss Vilma. I'm just very happy na some of our respected actors today ay napapansin ng trabaho natin. Yun na lang po. Maraming salamat po. Thank you po. Ayun. And then, follow-up question lang, sayang wala si David, no? Kung pagbalik niya baka naman nag-answer pa. But, pwedeng pakwento lang ng mga action scenes ninyo. Kasi yun, nakita namin sa trailer kanina, yung motor na ang taas, di ba? Una sa lahat, kayong dalawa ba ang talagang nag-ano doon, or double naman? And even yung ibang action scenes, parang how do you do it? Kasi ang hardcore. Secret po. Okay. Basta, gusto ko lang pong i-comment ang dedication and effort ni David to pull off his character. Kung hindi po ako nagkakamali, he insisted on attending personal acting workshops, stunt workshop training, yes, which he insisted personally. So, knowing a guy like him na sobrang busy will really make time para mas ma-improve yung craft niya and yung mas ma-pull off na maayos yung character niya sa project na ito. So I'm just so proud of him for doing that. And he's back from the restroom. Okay, sagutin na natin si David. Sorry naman, upo ka muna. Doing your action stunts. Yes. Kamusta yung yung proseso, and then sabi ni Barbie you insisted daw talaga on undergoing workshop para maano yung action scenes. Well, nung sinabi sa akin na full-fledged action series nga siya, well, to be honest with you, nung mga sa acting kasi, ang gusto ko yung mga romantic scenes eh. But then, kasi parang nakakapagod naman talaga mag-action. But then, yung nakilala ko si na Direk Enzo, si Direk Zairo, nakita ko na yung action pala, meron ding acting doon. Di ba? So meron din mga nuances doon, para mo siya gagawin. And also, like, nung nakatrabaho ko si Gove Ejercito, nakita ko na very passionate din siya sa ginagawa niya. Na, to my thinking, parang, ay, parang, pwede ko pala itong gawin. Like, not just for this teleserye, but in the coming years, maybe, kung bibigyan ako ng opportunity again. So, and I'm really enjoying doing it, surprisingly. So, yeah. Yan, and ayun, narinig yun. Pakaulit nga po. Sinabi ko kanina, ikaw ang next Rudy Fernandez at Ace Berhel. ayun nga, yun yung follow-up question. Kasi binanggit ni Gov PR kanina yun. Isa kasi manager namin. Pero bukod sa iisa kayo ng manager niyo. Yun na talaga action yun. lang. Yun na talaga yun. Ayun na talaga yun. Okay. And your reaction sa... Well, syempre coming from him, such a huge compliment for me. Kaya maraming salamat. Tsaka, siguro kasi kung hindi naman siya from the outside, medyo intimidating. Pero nagkakantuan kami. Talagang maayos nag-usap, napaka-humble despite na lahat ng accomplishments niya sa buhay. Tsaka, thank you. Thank you so much po and congratulations. Thank you, Sir JP. Susunod po, this is a question from Mr. Roman Gonzalez of PEP. Para po ito kay Miss Jean. Okay, Miss Jean. Stress kasi ako. Ay. Kasi wala na akong hormone. Oo nga eh. Miss Jean, sabi ko. Mamakapatay kaya sa gitna ng pagtrabaho. Okay. For you, ma'am, as a veteran actress, so natuturuan mo ba na may mentor mo ba yung mga young actors and young actresses natin kapag ka-eksena mo na sila? Actually, mahusay si Barbie. Mahusay siya talaga. I've worked with her, with anak ni Waray, anak ni Biday, right? So, makikita mo, as katulad nga sinabi ni Gov or AR, na mahusay
once nasa tent kayo, kung ano-ano chika-chika, ganyan. Pero once na magka-eksena kayo, makikita mo nag-iiba yung ano niya, character niya. Nagta-transform siya sa character niya. At saka tama yung sinabi ni Miss Jean Garcia na talagang bigayan. And I also give, well, hindi na niya kailangan kasi bata pa yan, artista na siya. So, ang dami na niya training. I was giving advice to Faith. Kasi last time nag-taping tayo, kami magkatabi. And of course, you know, and she's willing, she's asking me, and I'm willing naman to give advice. Pag tinatanong, hindi naman ako yung, pag tinanong lang, yun, I'm willing. So yun, noted po. Kasi kung gusto nyo magtanong, tanong nyo lang si Miss Jean. Curious po, ano yung mga tinanong sa'yo ni Faith regarding sa mga techniques, acting? Kung paano makisabi ko sa kanya, kailangan kung talagang mahal mo ang trabaho mo, marunong kang makisama from the bottom, from the staff, sa mga crew, lahat. Marunong naman siya makisama. Kita ko, binibigyan niya ng pagkain yung mga crew, ganyan. From, not like sa mga crew, pati sa mga kapwa-artista mo, wala dapat kaaway, lahat dapat pinapakisamahan mo. Ultimo sa craft mo, kailangan pag memorize mo yung yung mga lines mo, yung character mo, dapat bago ka pumunta sa set, prepared ka na, alam mo kung ano yung character mo. Yeah, you're supposed to be professional. At laging prepared, laging di late. Ngayon late ka, buti mas late ka sa akin. Hindi, pero maano si Faith, talagang nakikinig, talaga po, ganito po ba, ganito. Nagtatanong siya. And I'm honored, Faith, na hiningan mo ako ng, ibig sabihin, na yung mga naunang artista, ginagalang mo para hingan ng advice. Thank you. Yeah. Humble ka. Yeah, stay humble. Ganyan dapat. Yeah, thank you, Miss Jean. At nag-disclaimer po si Faith. Galing siyang work today. TikTok lang, 11:50 po O, diba? Narinig yun ng buong kwarto. Galing daw po siyang taping na? TikTok lang. Alright, thank you so much, Miss Jean. And Faith, of course. Ngayon, tawagan naman po natin si Ana Pingol of Pika Pika. Go, Ana. Thank you, Barbie. Barbie, kanina after nung MTV pa lang, pagharap mo sa amin, matagal kang humarap kasi umiiyak ka. Parang teary-eyed ka. Pwede bang malaman kung bakit? Nagpipigil po ako ng ubo. Kanina pa. Siguro, hindi ko makontain yung excitement ko kasi first time ko lang po mapanood both yung MTV and yung AVP. And I'm just really excited dahil ang ganda po ng kinalabasan ng lahat ng ginawa namin. Yung pinaghirapan namin, sobrang ganda ng outcome. So, sobrang overwhelmed po siguro and sobrang excited na finally maipalabas na po ang TV version ng Maging Sino Ka Man. Ayun. Tapos kay David, paano ko ba i-word to? Kasi kanina ko pa napapansin, parang wala ka sa sarili. Are you overwhelmed? Barbie, baka alam mo sagot. I think ganito lang talaga ako. Yeah, pero hindi man ako wala sa sarili. Yeah. A few words lang talaga. Ayun. Ayun. Doon na naman sa ating mga senior action stars, mga veterano. Kayo, bihasang-bihasa na po kayo sa mga action, ano? Tapos si David, kumbaga bagitong-bagito. Pasado po ba sa inyo yung angas niya, yung galawan niya, bilang mga veteranong pwedeng makapag-rate ng kanyang performance? As an action star, nakikita ko naman kay David, acting-wise, nakita ko yung trailer. I believe he will go places. Although hindi pa kami nagkakatrabaho.
At mahahasa pa yan. So, masusundan pa ng mga ilang action na serye, mga project na gano'n. Baka malinyahan yan yun. Kagaya na sinabi ni Gob kanina, siya yung susunod na Rudy Fernandez sa Isabel. So, nakikita ko rin naman sa kanya. So, no, for me, being in the industry for 40 years now, there is no instant action star. You have to really train hard for it. Like in Hollywood, and even in Bollywood. For example, sino ba mga magaling na action star ngayon? Sa ibang bansa, si Tony Jaa. Dating stuntman yan, Tony Jaa, bago na ginawa yung Ong-Bak. Si Iko Uwais, bago na ginawa ang Raid, dating stuntman din yan. Tapos, di ba, sila Jackie Chan, sila Stallone, sila Schwarzenegger, sila Van Damme, lahat yan galing sa hirap. Talaga nag-training yan. Nag-training ng fight scenes, stunts, arnis, tsako, pati switchblade, stuntman, parang si Sen Lito Lapid. Kailangan dumaan ka muna sa training. So, 1 in a million itong chance na binigay kay Brother David Alicampo. At dapat kalingan talaga niya. And I see in him the passion, dedication, and commitment na he can really be, and he has the potential to be the next Rudy Fernandez and Ace Fernan. What's important is he has a positive mindset, and he's dead set to become the next Rudy Fernandez and Ace Fernan, the next action star. Kasi sa generation ngayon, wala akong nakikita magaling na action star. So nakikita ko sa kanya, athletic naman siya. Kailangan kasi pag action star ka, athletic ka. Magaling ka sa fight scenes, stick fighting, sword fighting, arnis tsako, pati switchblade. Lahat yan dapat pag-aralan mo lahat yan. Kami ni Paring Jeric, pinag-aralan namin yan eh. Dahil ako, kabatch ko si Bong Revilla, Robin, si Ronnie Ricketts. Pinag-aralan namin lahat yan. Paring Jeric, kabatch na sila. Raymond Santiago, Joko Diaz. So pinag-aralan namin lahat yan. Eh ngayon, iba na ang fight scenes ngayon, tamaan na talaga. Suntukan, sipahan, tinatamaan ka na talaga, sacrifice. So, palagay ko, kaya naman ni David yan. At meron naman siya pambayad sa ospital. Kung sakaling takbo siya ng ambulansya. Hindi mo maaalis ang aksidente pag action star ka. Kami ni Parang Jeric, marami na kaming scar sa katawan, battle scarred na kami. 40 years na kami sa industry. Kaya kailangan magkasugat siya at marami ka pang sugat na makukuha bago ka maging matunay at magaling na action star. So, papasa naman sa akin yung kanyang initial salvo. Challenge yan, David, ha? At saka maganda yung kanta eh. Hindi lang barda ang pinag-usapan dito, yung kanta. Nakakakilabot eh. Yung unang salpak ng trailer kanina, kinilabutan ako eh. Sa tagal ko sa industry, pag nakakita ko ng potential, ito, malaki potential. Itong tatalo dun sa ibang kasabay nito sa prime time. Yun. Big words coming from... Itong tatapat ng lahat ng kasabay sa prime time. Itong tatalo. Yun sa mga sobra ng tagal. Kala ng palitan. GMA number 1. GMA number 1 ngayon. Ang lawak ng GMA. Mabuhay ang GMA. Ang lawak eh. Lahat ng sulok na abutan ng GMA. Buti natanggal yung dati. Alright, thank you so much, sir. Huli pong magtatanong for our Q&A, Sir Corky Rula of PEP. Good evening po. Kay Barbie at saka kay David. Hello, Barbs. Nakuna na ba yung scene, yung sikat na line na yung nagkagusto na nga ako sa'yo, palagay ko mahal na nga kita, something like that, maging sino ka man. Yung pinasikat ni Robin, nakuna na ba yun? Hindi pa po. So, Pero, hindi pa po. Wala pa rin po siya sa script. Sa week na yun, wala pa dun sa... Pero definitely kukunan yun. Opo, feeling ko talagang binibuild up po talaga to Yes. go there para mas maganda yung eksena po. Pina-practice na siguro, pinag-aaralan ni David kung paano niya ma-deliver yun para... Nakong yakang-yaka po. Oo, di ba? Para Basic. Hindi yung tipong Robin Padilla na pagbato ng ganong line. Pero dun sa linyang yon, I'm sure feel mo na rin siguro yung David, if ever na kukunan yung eksenang yon. Pero labas tayo dun sa eksenang yon. Iniingatan nyo ba yung dumating sa punto na baka sabihin mo, David, kay Barbie na palagay ko mahal na nga kita, maging sino ka man.
Tabi natin yung, of course, respeto rin sa kay Jack, di ba? Pero hindi maiwasan, di ba? Baka, at saka ito pa, sige, ikaw muna David sa sagot. Pero ito kasi, believe talaga ako kay Barbie, bukod sa magaling siya umarte, dalang-dala niya talaga yung love team. Para akala mo wala siyang boyfriend, kung dalang-dala niya si David dun sa love team nila. Siya talaga yung nagdadala ng love team din na yon. Dagdag ng kakyutan ni David, di ba? Pero talaga na-internalize ni Barbie yung gano'n. Kaya, believe talaga ako sa iyo, Barb. Sa totoo lang, bukod sa magaling ka umarte. Sana nga may isa pang kapuso actress na kagaya mo. Pero, yun na nga, David, maingat ka na sana hindi dumating sa puntong yon. Na baka masabi mo yung linyang yon kay Barbie. Well, malapit na ba? Well, syempre first and foremost, you'll have to respect the personal lives of Barbie and I. Yeah. I mean, syempre, we're good friends and I have so much respect for Jack. Hindi ko naman siya naiisip. Yeah. Hindi rin naman yun naisip na baka medyo madala na kayo. Diba? Intense na yung mga eksena, baka maging mapunta na sa totoo talaga. Hindi mo naisip. Baka pwedeng kunwari, hindi na talaga mapigilan. Ingat na ingat, pero hindi na mapigilan. Mahal na mahal kita, hindi sino ka man. Ganon yung delivery dapat. Dapat may ganong follow-up. Para hindi halata. Diba? Para hindi halata na, ay, shocks na sabi ko. Dapat ganon po. Ito. Pero Barbs, ikaw may meron kang, kumbaga sa limit na parang dapat hanggang dito lang. Kasi iba na yung sa personal ninyo. Siyempre yung mga fans, di ba, nandun na yung kilig, di ba? Para karamihan talaga sa mga fans ng Love Team, gusto nila hanggang sa totoo, kayo na, di ba? Though alam naman ng lahat na may mga kayo, pero hindi maiwasan na nandun na yung kilig sila. Lalo na sa iyo, Barbs, na dalang-dala mo na parang akala mo in love ka rin, na kinikilig ka rin kay David, di ba? Maingat ka rin sa ganon. May limit ka rin na dapat hanggang dito ka lang, David. Namiss kita, Tito Gordy. Oo, namiss din kita. Love na love kita. Challenging, okay. Una po sa lahat, I would like to acknowledge the presence of our beloved supporters na nandito ngayon. Magandang gabi. At from the bottom of our hearts, gusto po namin magpasalamat sa inyong unconditional support. And gusto ko rin, I also would like to share the credit of the success of Barda kay David. Kasi siya po naman talaga ang umpisang nagsimula ng Twitter serye sa Maria Clara at Ibarra. Siya naman po talaga ang nag-initiate ng Twitter serye na yun. Nakiraid lang ako. Tapos nagustuhan ng mga fans. Kaya tumaas ang engagements namin sa Twitter. So, I'd like to share the success, of course, with David. Dahil grabe rin talaga yung hard work and yung dedication niya to make us work, to make this partnership work, na parehas kami nagbe-benefit. And parehas kaming nag-gain ng friends sa isa't isa throughout the process of working together. And sa industriyang ito, masasabi ko na napakalaking bagay kung makahanap ka ng kaibigan sa isang katrabahong matagal mong makakasama. Kasi it's kind of a cruel world. It's not easy being in our shoes. So, ang saya lang kasi we got each other's backs. And as for the fans, as grateful as we are for the support na binibigay nila sa amin, na kahit hindi namin hiningi, ibinigay nila sa amin ng buong puso. Syempre, sabi nga po ni Ms. Lea Salonga, we have to set our personal boundaries because at the end of the day, tao po kami. So I guess
David will agree with me. Yung personal lives namin outside this partnership, outside this love team, are off limits. The people that make us happy, the people that love us, family, loved ones, off limits po yun. Opo, hindi po yun kasama sa trabaho. Yun po. Very well said. Sir Lawrence. Kasi para Layla. Palakpakan naman na po natin si Nakitawid Barbie. mo. Last na lang kay Jane, kay Miss Jane Garcia. Ang dami nang dumaan sa'yo ng mga love teams. Ang dami ng mga love teams na you played major support for them. Ano yung pwede mong maipayo? Kakaiba tong love team ng Barda. Oo. Kasi nga, hindi tayo mag-expect na iba kasi talaga, di ba? Kasi ako ang dami kong naging fan din ako ng mga love teams. Isa ako sa mga tumitili sa Juliver. So, tuwang-tuwa ako nung nagkatuluyan sila, di ba? Nung partner pa lang sila. So, ano pwede mo maipayo naman dito sa Barda? Dahil, yun nga, nabanggit ni Barbie na may off limits, hanggang dun lang talaga. Sa screen lang talaga natin sila mamahalin. Outside the screen, iba na po. Ano pwede mo maipayo? Ang may papayo ko, well, bago ako magpayo, first time ko napanood kanina yung theme song, and kinilig ako Oo, Kasi nakangiti lang ako. Kasi ang ganda nila sa screen together. Napakaganda nilang tignan. Hindi pilit yung emotions nandun. Lumalabas yung kilig sa viewers kasi napapalabas nila. So ako, ang payo ko lang is, as long as happy kayo sa personal nyo at happy kayo sa trabaho, diba? Wala kayong ibang pupuntahan kundi success in personal life at saka sa trabaho. Basta respeto nyo sa isa't isa at saka yung friendship huwag mawawala. Respeto, friendship, at saka siguro space. Diba? At sana maintindihan ng mga fans yun. Tama yun, may limit dapat palagi yung private life mo at saka yung sa trabaho. At saka nakikita ko tong dalawang to sila yung normal. Hindi sila umaalting, oy artista ako, oy Barbie Fortesa ako, or David Licao ko. Hindi. Pag magkakasama kami, maski nung pictorial, trabaho lang talaga. Trabaho at saka, andun yung friendship na pag nasa tent, nagkikwentuhan, nagchichikahan, na hindi naman kailangang matanggal yun. Pero huwag kayong papaapekto sa sasabihin ng ibang tao, basta irespeto nyo yung love team ninyong dalawa. Gawin nyo yung trabaho ninyo at pagkatapos nun, pag private life na, private life. Thank you. Thank you. Palakpakan po natin two brilliant answers to close off our media conference. Sir Gorgs, iba talaga yung finale mo. Malupit. Okay, maraming salamat. Palakpakan ulit po natin the cast of Maging Sino Kaman. And before we formally wrap up the entire MediaCon, the program, mamimigay muna po tayo ng prizes natin. As promised, gusto nyo ba yan?